Sa tapat ng nakabukas na TV ay ang mahabang sofa na inuupuan ng magkatabing sina Cornelia at Amber. May dalawang sofa naman na hindi gaanong mahaba ang nasa magkabilang gilid at doon sa kanan nakaupo si Vanessa. Sagot nga pala ni Vanessa ang mga inumin nila dahil sa ibinigay sa kanya kanina ni Enrique. Maingat naman si Vanessa kaya hindi ito nabubuntis. Isa pa, nagpipils siya. Habang nag-iinuman sa living room, panay ang kwentuhan ng magkaibigan. Sumasagot na rin paminsan-minsan si Amber sa mga tanong ni Vanessa. Madalas na sumusulyap si Vanessa sa asawa ng kaibigan niya dahil nasa saktong pwesto siya nakaupo. Napapansin na rin ni Amber ang madalas na pagsulyap at pakikipag-usap ni Vanessa sa kanya sa halip na ang kaibigang si Cornelia ang kausapin nito. Wala naman iyon kay Cornelia dahil wala naman itong mali siya at nakikipagkaibigan lang si Vanessa. Han, parang nahihilo na yata ako, wika ni Cornelia kay Amber. Pumipikit na ang mga mata niya at namumulan na rin dahil naparami ang inom niya kahit pinipigilan na siya ni Amber upang hindi malasing. Halika na, matulog na tayo sa kwarto, pag-aaya ni Amber sa kanya. Nako, Cornelia, kaya mo pa ba? Sakto na ito, Vanessa. I want to sleep na, tugon ni Cornelia at niyakap ang asawa. Agad naman siyang binuhat ni Amber kahit na nakayakap pa siya rito. Tumayo ito at nagpaalam kay Vanessa. Matulog ka na rin. I'll clean the mess pagkatapos kong ihatid ang asawa ko sa kwarto. Good night, Vanessa. Good night din. Nakita ni Vanessa ang paghalik ni Amber sa noo ni Cornelia. Ang sweet naman nila, ang nasabi ni Vanessa sa sarili nang makita kung paano alagaan ni Amber si Cornelia. Sinundan pa niya ng tingin ang dalawa hanggang sa tuluyang makapasok ang mga ito sa kanilang kwarto. Naisipan ni Vanessa na manatili na lang muna sa living room dahil naalala niya ang sinabi ni Amber na babalik ito upang linisin ang kalat pagkatapos nitong ihatid ang asawa. Tumayo siya upang iangat palalo ang suot niyang shorts upang makita talaga ang kinis ng mga hita at legs niya. Hindi naman siya gaanong madaling malasing kaya bukas pa rin ang ulirat niya. Bumalik siya sa pagkakaupo at nagtulog-tulugan. Narinig niyang pababa na si Amber at sinimulan na nitong ligpitin ang mga kalat sa living room. Matapos iyon ay ini-off nito ang nakabukas na TV, lumapit ito sa kanya upang gisingin siya. Vince, gising na. Lumipat ka na sa guest room, sabi pa nito ngunit hindi siya sumagot. Napailing na lamang si Amber. Aalis na sana ito nang sinadyang stretch ni Vanessa ang mga kamay niya kaya saktong tumama sa bukol ng shorts nito ang kaliwang kamay niya. What the hell, bulalas ni Amber sa gulat. Hala, sorry, hindi ko sinasadya, depensa ni Vanessa nang idilat na niya ang mga mata. Lihim siyang napangiti sa kanyang isipan, sa wakas, tumama rin ang kamay ko, masayang wika ni Vanessa sa sarili. Sinaman lang siya ng tingin ni Amber. Ini-off na nito ang mga ilaw. Umakyat ka na sa guest room at matulog, masungit pang sabi nito sa kanya. Ang laki mo pala, Amber, hindi napigil ang nasabi ni Vanessa. Napakunot naman ng noo si Amber sa narinig, anong ibig mong sabihin? Tumayo si Vanessa at lumapit sa lalaki, ang sabi ko, ang laki pala nito, pag-uulit ni Vanessa at humawak sa nakabukol na bagay na nagtatago sa suot na shorts ni Amber. Tinabig nito agad ang kamay niyang nakahawak doon at napaatras dahil sa gulat sa ginawa niya. Nainis ito sa sinabi at sa ginawa niya. Baliw ka ba? Vanessa, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nag-iinit na si Vanessa sa oras na ito kung kaya't sinamantala na niya ang pagkakataon habang silang dalawa lamang ang magkasama sa baba at isa pa'y aalis naman siya kinabukasan. I want to see it, Ambed, sabi ni Vanessa at tinulak ng malakas ang lalaki sa mahabang sofa kaya napahiga ito. Bago pa man ito makabangon, mabilis na pamatong si Vanessa sa ibabaw ni Amber at saktong tumama ang bukol nito sa gitna ng kanyang mga hita. Nakaramdam ng masarap na sensasyon si Vanessa, pakiramdam niya na kahit hindi pa siya napasukan nito ay parang ganoon na rin ang nangyari. Umalis ka nga, hindi na pinatapos ni Vanessa si Amber na makapagsalita at hinalikan niya agad ito. Pumiglas naman ang lalaki at tinulak siya kaya nahulog siya sa sahig ngunit nakasama rin itong nahulog dahil todo kapit siya rito. Tumamang muli ang umbok nito sa gitna ng mga hita niya kaya napaungol siya. Baliw ka bang babae ka?
Nagngangalit sa galit at pigil ang boses na tanong nito sa kanya dahil baka magising ang asawa nito at makita sila. Kaagad na bumangon ito ngunit yakap-yakap na niya ito kaya nahirapan itong bumangon. Malakas na pinahigi niya si Amber sa sahig upang pumaibabaw siya rito. Agad niyang siniil sa halik ang lalaki na pilit na pumipigles. Ano bang gusto mo, ha? Hindi niya ito sinagot, bagkus ay gumalaw siya sa ibabaw nito dahilan para mapamura ang lalaki. Aminin man nito o hindi ay may kung anong init na damaloy sa katawan nito sa ginawa ni Vanessa. Nagsimula nang tumindig ang sandata nito. Lihim namang napangiti si Vanessa sa kanyang isipan. She kissed him aggressively and to her surprise, he started responding to her kisses. Pinasok ni Vanessa ang dila niya sa lalaki and he did the same. Parehong naging mapusok ang dalawa. Napagtanto ni Amber na mali ang kanyang ginagawa ngunit dahil sa nakainom din siya at sa sarap na naramdaman niya ngayon ay tumutugon na siya sa babae. Lumayo ng kaunti si Vanessa at kinuha ang mga kamay ni Amber upang ipasok ang mga ito sa loob ng kanyang suot na sleeveless blouse. Pinahawak niya ang kanyang mga bundok sa mga kamay nito and she guided him on massaging her mountains. Nang maramdamang kumikilos na ang mga kamay nito ay inalis na niya ang kanyang mga kamay at hinayaan na niya ang lalaki sa ginagawa. Yes, ganyan nga Amber, naramdaman ni Vanessa na ipinasok na ni Amber ang mga kamay nito sa loob ng damit niya at doon nito naramdaman ang malalaking dibdib niya. Ang saya ng pakiramdam, nang aakit na wika niya sa lalaki at hinaplos pa ang mukha nito. Napangisi ito at nagulat na lamang siya nang magkapalit na sila ng posisyon. Amber, hindi niya natapos ang sasabihin dahil nakita niyang tumayo si Amber at umakyat na sa hagdanan. Naiwan siya na nakahandusay pa rin sa sahig. Napaawang ang mga labi niya. Hindi niya inasahang nakapagpigil ang lalaki at iwan siya. Nang tuluyang makapasok na si Amber sa kwarto nila ni Cornelia, agad siyang humiga at niyakap si Cornelia ng patalikod. I'm sorry, hon, muntik na siyang hindi nakapagpigil kanina at madalas sa tukso. Nakakainis ang babaeng yun. I can't believe na magagawa niya yun sakin kahit na mag-best friend sila ng asawa ko. Sa living room, inis namang tumayo si Vanessa dahil sa akala niya'y kumagat na si Amber sa ginawa niya, ngunit nagkamali pala siya. Napangiti naman siya agad nang maalala ang nangyari kanina lang. Sobra siyang nasarapan sa paghahalikan nila, lalo na noong himasin nito ang kanyang dibdib at ang pakiramdam ng bukol ng lalaki na kumikiliti sa kanya. Imagine, hindi pa yun pumasok sakin, ha? Paano na lang kung naipasok na yun? I can't wait for it to happen. Excited pa niyang saad sa sarili na hindi man lang ininda yung sakit na nangyari sa kanya dahil lamang sa init na nararamdaman niya. Nang nasa guest room na siya, abala siya sa pagtingin-tingin sa social accounts ni Amber. Nag-download pa siya ng mga photos kung saan mag-isa lang ang lalaki sa larawan, ini-wallpaper niya ang larawan ni Amber na naka-selfie na malapad pang nakangiti. Kinabukasan, nagpaalam na si Vanessa sa mag-asawa dahil pupunta na siya sa kanyang kondo malapit sa pagtatrabaho niya kung kailan magsisimula na siya sa darating na Lunes. Ihahatid ka na namin, Vanessa, narito naman si Manang Doris kaya may kasama si Fiona, sabi ni Cornelia na buhat-buhat ang anak na lalaking si Morris. Ayos lang ba yun? Baka nakakaabala ako sa inyo, ha? Ay sus, hindi, no, ano ka ba? Humarap naman ito sa pintuan ng bahay upang tawagin ang asawa nito. Han, halika na, hatid na natin si Vanessa. Lumabas naman si Amber sa bahay at nagtungo na sa likuran ng kotse upang buksan ito at inilagay ang mga gamit ni Vanessa. Matapos yun ay isinara na nito at nagtungo naman sa pintuan ng passenger seat upang pagbuksan ang asawa nito. Pasok na, Han, thanks, Han. Tugon naman ni Cornelia at pumasok na sa loob ng kotse at umupo sa passenger seat. Sakay na, cold na sabi ni Amber sa kanya pagkasara nito sa pintuan ng passenger seat. Saan? Sa'yo ba ako sasakay? Nakangising tanong niya kay Amber. Tiningnan lang siya nito ng masama. Umikot na lamang ito sa kabilang pinto at pumasok na't umupo sa driver seat. Naiwan naman siya sa labas na nakatunganga pa rin dahil sa kasungitan ng lalaki. Vanessa, pasok na, narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Cornelia na ngayon ay nakadungaw sa bintana at sumesen niya sa kanya na sumakay na. Tumango naman siya at binuksan ang pinto, umupo siya sa backseat, sa likuran ni Cornelia.
Nang ma-out of place siya dahil masayang nag-uusap ang mag-asawa, tumingin-tingin na lamang siya sa mga larawan ng asawa ng kanyang kaibigan na nasa kanyang cellphone. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ba si Amber na lang lagi ang naiisip ko mula nang makita at makilala ko siya? Sigurado akong masisira ang friendship namin ni Cornelia kapag nalaman ni Cornelia na may gusto ako sa asawa niya. Itinuro na ni Vanessa ang daan papuntang kondo niya nang tanungin na siya ni Cornelia. Hinatid pa siya ng mag-asawa pagdating nila doon. "Thank you sa inyo, ha?" Pasasalamat ni Vanessa sa mag-asawa. "You're always welcome, Vanessa," respond naman ng kaibigan niya. "Oh, siya, we need to go na. Just contact me na lang if you need anything sa amin." "I need your husband, Cornelia," sabi ni Vanessa sa sarili. Ngumiti naman siya sa kaibigan. "Okay?" Tipid niyang sagot saka kumawala ng ngiti. Lumabas na si Cornelia at sumunod naman ang asawa nitong si Amber, ngunit hinabol ni Vanessa ang lalaki at hinila niya ito bigla noong nasa may pintuan na ito. Binigyan niya ng mabilis na halik sa lobby si Amber. Nakita niyang nanlaki ang mga mata ni Amber dahil sa ginawa niya. "Goodbye, see you soon, I hope next time, makita ko na rin ito at matikman." Wika pa niya rito sabay hawak doon sa gitna nito at kamandat pa nang aakit. Tinabig agad ni Amber ang kamay niya at tinulak siya nito kaya tumama ang likod niya sa pader. "Do it again and you're dead," banta sa kanya ni Amber at dali-dali nang umalis. Naiwan naman siya, napangisi na lamang siya kahit medyo nakaramdam siya ng sakit dahil sa pagkakatulak sa kanya ni Amber. "I know time will come, bibigay ka rin, Amber, hon, huwag mo nang papuntahin ulit dito sa bahay yung kaibigan mo. Maliwanag ba?" Ani Amber nang buhatin niya ang anak na si Morris. Tumaas naman ang kilay ni Cornelia sa narinig mula sa kanya. "Why, I just don't like her, hon, just don't mind her na lang." Ganun na talaga si Vanessa. Hindi na lang sumagot si Amber at tahimik na lamang siyang nagpapasalamat sa isip niya dahil wala na sa kanilang pamamahay ang kaibigan ng asawa niya. Natatakot siya na baka may mangyari pa kapag nanatili ang babae sa kanilang bahay. Nagdala naman ng lalaki si Vanessa kinagabihan sa kanyang kondo. Habang nangyayari ang mainit at mapusok na paglalaban nila ay iniisip niya na ang lalaking kasama niya ay si Amber na asawa ng kanyang kaibigan. Napapasabunot si Vanessa sa buhok ng lalaki habang siya'y hinahalikan sa leeg at patuloy na umuulos sa ibabaw niya. Tanging malalakas na ungol lamang ng dalawa ang maririnig sa loob ng kondo unit niya, hanggang umabot ang sandaling magkasabay nilang narating ang kasukdulan. Hindi muna inalis ng lalaki ang bagay nito sa loob ng babae at nanatiling nakapatong muna habang naghahalikan silang dalawa. Round 2, tanong ng lalaki sa kanya. "Later, let's rest muna." Okay, binigyan pa siya nito ng smack sa lobby bago ito humiga sa tabi niya. "Naintindihan ko na kung bakit ganun na lamang ang trato mo kay Vanessa. Amber, ako rin ay hindi ko gusto ang babaeng yun. Hindi man lang marunong gumalang sa akin at kung makipag-usap sa akin ay parang magkaedad lang kami. Ang sa akin lang naman ay sana rumespeto siya sa nakatatanda, hindi ba?" Tumango naman bilang pagsang-ayon si Amber sa kausap na si Manang Doris. "Buti nga po, at umalis na." Naalala pa niya ang nangyari, ang 2 beses na ginawa ni Vanessa sa kanya. "Oh, siya, ako na po ang bahala rito. Manang, puntahan niyo na po si Mommy Lusing sa bahay nila. Baka po magabihan pa kayo." Saad niya sa katiwala nang maalala niyang may importanteng lakad sina Manang Doris at ang kanyang 8 ina. Nagpaalam na si Manang Doris sa kanya at umalis na ng bahay. Naiwan naman siya habang buhat-buhat ang anak na si Fiona na mahimbing nang natutulog. Umakyat na rin siya sa kwarto ng mga bata at dahan-daang inilagay si Fiona sa kuna. Naisipan na ni Amber ang pumasok na sa kwarto nilang mag-asawa. Nang maisara ang pinto ay napangiti naman siya dahil nakita niyang kakatapos lang magbihis ng pantulog ang asawa. Nilapitan niya ito at niyakap ng patalikod at binigyan pa ng isang halik sa leeg. Ready, bago pa man makasagot ang asawa ay agad na niya itong siniilan ng mga halik sa leeg nito at kung saan-saan na napupunta ang mga kamay niya sa asawa sa katawan nito kahit may suot pa ito. Isang ungol ang kumawala sa bibig nito nang masahihin niya ang dibdib nito. "Nag-abala ka pang magsuot nito, hon. Tatanggalin ko rin naman ito." Nakangising sabi niya kay Cornelia na ang tinutukoy ay ang suot nitong kulay itim na nighties. Humarap siya rito at nagtama ang kanilang mga matang punong-puno ng pagmamahal sa isa't isa.
Kinuha niya ang mga kamay ni Cornelia at ipinatong ang mga ito sa kanyang magkabilang balikat. Matapos yun ay hinawakan niya sa baywang ang asawa kaya para silang nakasayaw sa kanilang posisyon. "What are you doing, hon?" Hindi naman sumagot si Amber. "I love you, hon." Sa wakas ay nasabi niya sa malambing na boses sa pinakamamahal niyang babae. "I love you, too, hon." Dahan-daang inilapit ni Amber ang kanyang mga labi sa mga labi ni Cornelia. Sa simula ay dahan-dahan muna ang paghahalikan ng dalawa at unti-unti itong bumilis na worry nagmamadali. Ipinasok ni Amber ang kanyang mainit na dila sa bibig ng asawa. Tumugon naman at ginaya nito ang ginawa niya. Bumaba ang mga halik ni Amber sa leeg ni Cornelia at nilagyan ito ng mga kiss marks. Hindi na nakapagpigil si Amber kaya't inalis na niya ang suot ng asawa. Isinandal niya ito sa dingding at muling hinalika sa mga labi. Mabilis namang nahubad nito ang suot niyang shirt dahil itinaas naman niya ang mga kamay niya. Labis na humanga ito sa kanya. "Hon," binuhat na niya si Cornelia at hiniga sa kama. Lumayo muna ng kaunti si Amber upang habarin ang kanyang suot na shorts. Pamatong siyang muli sa asawa at nag-espadahan muli ng mga dila. Ramdam na nito ang matigas na kargada niya. Bumaba na rin ang mga halik ni Amber hanggang sa tumigil sa gitna ng mga hita ng asawa. Hindi na siya nag-aksaya pa ng sandali. "Please," napahawak na lamang ito sa bedsheet at hindi nito alam kung saan ililingon ang ulo. "Malapit na ako, hon. Just let it, hon," sabat naman ni Amber at muling nagpatuloy sa ginagawa. Ilang sandali lang ay narating nila ang kaluwalhatian. Bumangon si Cornelia at pinuwesto ang mukha sa harap ng boxers ni Amber nang lumuhad na ang lalaki. Puno ng pagnanasa ang mga mata ni Amber habang tinitingnan siya nitong namamanghang nakatitig. Pumipintig pa ang bagay na nasa loob niyon. "Hon, just give me head already. Kanina pa yan naghihintay." "Sorry, I'm just amazed how huge your tool is. Kahit na lagi ko itong nakikita, I always feel that it's my first time seeing this." Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Cornelia at ibinaba na niya ang boxer ng asawa. Kung mawala ang kanina pang pumipintig sa loob ni Amber, hinawakan niya ito hanggang sa napagpasyahan niyang dilaan ang mga bola at patakbuhin ang kanyang dila sa base nito. Pagkatapos ay sinipsip niya habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na nagbobomba nito pataas at pababa. "Hon," ungol ni Amber habang hawak ang isang dakot ng buhok ng asawa. "I really love that, hon, do it harder." Mas pinag-igihan naman ni Cornelia ang ginagawa. Sinabayan na rin ni Amber ang ginagawa ng asawa. Inihiga ni Amber si Cornelia at napakagat ng ibabang labi na worry inaakit ang asawa. He spread out his wife's legs. Labis ang pagkamangha ni Amber sa katawan ng asawa niya at sa kinis nito. "Hon, please," nakikiusap na saad ng asawa ng slide niya sa kuweba nito. Cornelia's loud moans made Amber feel more excited. Hindi na nakapaghintay pa si Amber at ipinasok na niya ang kanyang kahabaan sa naghihintay na hiyas ng asawa. Sa una ay mabagal muna ang paglabas-masok ni Amber kay Cornelia ngunit mas bumibilis ito habang tumatagal. Malalakas na ungol nilang dalawa at tunog ng pagtatama ng kanilang mga katawan lamang ang maririnig sa loob ng kanilang kwarto. "Faster, hon, please, aabot na naman ako sa climax ko. Let's come together, hon, malapit na ako." Hindi na malaman ni Cornelia kung saan ibabaling ang kanyang ulo dulot ng sarap na nararamdaman niya ngayon habang nakapikit. Magkayakap silang dalawa habang walang tigil ang ginagawa ni Amber na sinasalubong naman niya. Hanggang sa narating nila ang rurok ng langit, pinagpawisan ang dalawa sa init na pinagsaluhan kahit na malakas naman ang aircon sa kwarto. Muling naghalikan na puno ng pagmamahal sa isa't isa ang dalawa habang hindi pa tinatanggal ni Amber ang kanyang sandata. "Hon," malambing na tawag ni Amber sa asawa nito. "I love you so much, my beautiful wife." Ngumiti rin si Cornelia sa kanya at hinaplos ang pisngi niya. "I love you so much din, my gwapong husband, Amber." Sabay namang natawa ang dalawa at nagpalit ng posisyon habang magkadikit pa rin ang mga katawan. Nakahiga na si Amber at nakapatong sa kanya ang maganda nitong asawa. Muling nagniig ang mga ito hanggang sa marating nila ulit ang sarap at nakatulog na rin ang walang damit sa ganoon pa ring posisyon noong pareho silang napagod. Araw ng Lunes, nakatambak sa mesa ang mga dokumento at iba pang mga papeles na kailangang pirmahan ni Amber.
Kumatok naman sa pinto ang kanyang sekretarya ngunit hindi niya ito narinig. Naisipan na lamang ng sekretarya na buksan ang pinto at pumasok sa loob. "Good morning, sir." Hindi naman sumagot si William dahil lutang ang isip niya at nakatitig pa rin sa mga nakalatag sa mesa. "Sir," muling tawag ng sekretarya. Nang hindi pa rin sumagot ang boss ay nilakasan nito ng kaunti ang boses. "Sir." "Yes, are you okay, sir? I kept calling you po but you're spacing out po yata." "Sorry, I was just thinking something. What's the matter, by the way?" "Here's the report I've made to respond the customers' complaints yesterday. You need to sign it, sir." "I see, we're not accountable to them." Kinuha niya ang kanyang ballpen at pinirmahan ito. "Good job." You're welcome, sir. Nakahinga ng maluwag si Amber dahil naayos na rin ang problema tungkol doon sa nangyari last week. Nagreklamo kasi ang ilang grupo ng mga estudyante matapos samuka at nagkaproblema matapos kumain sa Grande Restaurant. Nakasisiguro naman si Amber na hindi ang kanilang restaurant ang dahilan doon kung kaya't umaksyon agad at inayos niya ang problema. Tama naman ang kanyang paniniguro. Lumabas na nakakain ng mga expired foods ang mga estudyante mula sa binilhan nila ng pagkain bago sila napunta sa restaurant. Sinimulan na ni Amber ang kanyang trabaho sa opisina dahil wala siyang